guys, good afternoon. Pag-usapan natin yung pagtitipid tungkol sa maraming mga anak. Tapos isa lang yung naghahanap buhay. Minimum pa yung isang araw ni tatay. Ngayon guys, yung nanay walang trabaho. Yung 680 na yan guys, yung tatlong anak mo nag-aaral. Ilagay natin baong pinakamababa na 20, wala pa doon yung mga project. 20, 20, 20. Tapos yung pagkain pa. Isipin na ngayon, ang pagkain ngayon mahal na. Kung bibili ka sa labas, kailangan talaga magluto dahil pag bibili ka sa labas, yung may sabaw 70 na. At saka yung mga nilutong mga adobo, mga ano dyan, 45, 50 na. 50 na pinakamababa, 40. Pero wala na ngayon yan. Noon pa sa panahon na yun. Panahon ko pa na nasa labas ako. Hindi pa ako nagtrabaho ng ganito. Kaya isipin natin ang bigas, 1 kilo, tanghali. Pang-lunch yan, tanghali. Hindi magkakasya. 1 kilong bigas, pinakamataas na ngayon 60. Tapos kung magluto ka, pinakamababa na yan 100. Kung magluto ka lang gulay-gulay na yan, 100. Di 200 na. Plus gabi pa, ilagay na lang natin, tipid na yan, 200 na. 200. Di ba 400 na yun guys? 400 na yun. Almusal pa sa umaga, ilagay natin sa 100. Marami kayo marami mga anak. Ilagay natin 100. Minsan nga yung iba hindi na nag-aalmusal. Kape na lang, okay na. Ilagay natin ng 500. 500 araw-araw. 500 o 600 araw-araw. Na yan guys. Kailangan talaga natin magtipid. Yung sobra, kailangan talaga i-savings na yun. Hindi 4K bagong sahod si tatay. Pasyal doon, pasyal dito. Hindi naman maiwasan yung hindi ka bumibili. Kailangan talaga yung bilhin mo yung importante talaga sa pang-araw-araw. Importante sa pang-araw-araw. Kasi kapag hindi yun nabibili, magkanda utang-utang ka. Pag hindi naayos yung pag-budget mo, hindi mo kinukompute, hindi mo kinukwenta kung magkano sahod ni tatay 680, dapat may sobra pa doon para pang savings mo. Pang savings. Kasi mahirap ngayong panahon guys, mangutang ka. Pag oras na emergency, wala kang madudukot, hindi ka marunong magtipid. Kailangan talaga kahit kunti, mag-savings po tayo kahit kunti. Kahit 50-50 pa yan, importante yan. Para pag may dumating, para sa kinabukasan na rin yan. Kung mapunta man sa masama, sa emergency, at least hindi ka nagkabaon-baon sa utang. Kung mapunta man sa kabutihan, mas maganda dahil napaghandaan mo yung pangangailangan ng mga anak mo. Kaya, ang pagtitipid, tipirin natin yung mga bagay na hindi importante sa pang-araw-araw. Kung mayroon mang bagay na gusto mong bilhin, pag-usapan, mag-asawa, kailangan talaga pag-usapan ng mga bagay yan guys. Kasi, importante talaga yan. Kung may bibilhin ka, sabihin mo sa asawa mo ganito, kailangan talaga pag-ipunan yun. Pag-ipunan yung mga hindi importante sa araw-araw. Kasi mas maganda talaga yung mag-asawa, nagkakasundo sa lahat ng mga bagay guys. Dahil yun ang nagpapatibay sa sitwasyon, lalo na mahirap hanapin ang pera, kailangan talaga. At saka kung malalaki naman lang ang mga anak, kailangan din talaga ang nanay tumutulong talaga sa mga gastusan sa loob ng bahay, sa mga pangangailangan. Kailangan talaga may diskarte din ang nanay para hindi naman masyadong kawawa yung tatay, lalo na minimum lang yung sahod. Kasi pag may mga anak ka, ang hirap talaga kung paano budgetin ang minimum na sahod. Tapos
big family pa, marami pang mga anak. Kaya, tipid talaga ang kailangan dun kapag nanay na wala tayong trabaho. Hindi tayo pwedeng gumagastos ng hindi importante. Dahil yung sahod ni tatay, tama lang talaga para makakain tayo. Pero yung mga luho talaga natin guys, hindi talaga natin mabibili. Kaya, kung gusto talaga natin makakatulong sa pamilya, kailangan talaga natin na may diskarte din tayong mga nanay para makatulong. Kasi, ang mag-asawa lang talaga ang nagtutulungan pati sa pangangailangan sa loob ng bahay. At saka lalo na yung pang-emergency, kailangan talaga makasavings ka kahit pa kunti-kunti. Mahirap mag-budget pero kailangan talaga pag may pamilya ka, kailangan talaga. Kasi mahirap yung biglang may dumating na problema, wala ka, may dumating na mga bagay-bagay na hindi mo akalain, walang-wala ka, tapos walang magpapautang sa'yo. Kailangan talaga na kahit palima-lima dyan, may isi-savings ka. Importante yun guys talaga. Dapat ang mga bagay-bagay pag-usapan talaga sa mag-asawa. Dahil kailangan yun, lalo na sa kinabukasan ng mga anak. Dahil kapag nag-aaway ang mag-asawa guys, apektado yung mga anak.